Mga kaibigan, may isang pambihirang kuwentong nangyari na nais kong ibahagi. Kailangan ba talaga kaming bumalik sa Ukraine? Ito ang linyang sinabi sa akin ng isang napakagandang estudyante ng medisina mula sa Universidad ng Kiev habang lumuluha. Ang pangkat ng mga medikal na henyo ng Ukraine pagkatapos ng isang akademikong kumperensiya sa medisina sa Seoul ay pabalik na sana sa kanilang bansa sa pamamagitan ng direktang flight. Ngunit habang lumilipad ang eroplano sa kalawakan ng Pilipinas, nagkaroon ng matinding aberya sa makina kaya napilitan itong mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, ang pinakamalapit na paliparan. Alam ba ninyo mga kabayan na ang mga Ukrainian medical student na ito na halos hindi pa nakakakilala sa Pilipinas ay nagdeklara ng pagtanggi na bumalik sa kanilang bansa pagkalipas lamang ng 5 araw mula sa di sinasadyang emergency landing na iyon? Ang disiplinang nakita nila sa lupain ng Pilipinas, ang himalang naranasan nila sa ospital at higit sa lahat, ang matinding pagkauhaw sa isang lipunang payapa at walang giyera, nandito ang aming tahanan. Sa tingin ko, ang Pilipinas ang tunay naming tahanan, hindi ang Ukraine. Ang mga salitang ito mula sa mga medical student ay umalingaw-ngaw hanggang sa pamahalaan ng Ukraine at naging paksa ng pandaigdigang talakayan. Ano ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit tinawag ng mga taong lumaki sa takot ng digmaan ang Pilipinas na kanilang pangalawang bayan? Ako si Luis. Sa nakalipas na 2 taon, naatasan ako ng kagawaran ng kalusugan na maging coordinator para sa exchange program ng medisina sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas. Nagtapos ako sa International Medical Cooperation sa pamantasan ng Pilipinas at dahil marunong ako magsalita ng Ruso at Ukrainian, lagi akong tumutulong sa mga Ukrainian medical student na dumarating para sa study tour sa Pilipinas. Ngunit ang pangyayari noong Nobyembre ng nakaraang taon ay lubos na nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Hapon noon nang makatanggap ako ng emergency alert sa NAIA. Ang eroplanong lulan ng mga medical student mula Seoul patungong Kiev ay kinailangang mag-emergency landing dahil sa engine trouble. Sakay nito ang 16 na piling-piling estudyante ng medisina mula sa Universidad ng Kiev, Kharkiv National Medical University at Dnipro State Medical University. Ang pinuno ng grupo ay si Anastasia, 21 taong gulang, isang senior na estudyante mula sa Kiev. Siya ay isang henyo na nakapaglathala na ng research sa mga world-class medical journal. Kasama rin sina Katia, 21 mula sa Kharkiv at Oksana, 20 mula sa Dnipro. Sila ang kinabukasan ng medical field ng Ukraine. Katatapos lamang nilang magpresenta ng ulat tungkol sa pagguho ng public health system sa gitna ng digmaan sa South Korea at babalik na sana sila para sa kanilang internship kinabukasan. Ngunit dinala sila ng tadhana sa Pilipinas, isang lupaing hindi nila inasahan. Nang umalingaw-ngaw ang alarm ng makina sa himpapawid ng Pilipinas at inanunsyo ng kapitan ang emergency landing, labis na natakot ang lahat ng estudyante. Ikinuwento sa akin ni Anastasia nang maglaon, "Sa sandaling iyon, inihanda na namin ang aming sarili sa kamatayan. Kami na nakaligtas sa giyera at nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa, matatapos lang ang buhay dahil sa aksidente sa eroplano." Gayunpaman, ang emergency landing sa NAIA ay naging kahanga-hangang maayos. Ang tumpak na gabay ng air traffic control, ang nakahandang rescue team, at ang mabilis na pagtugon pagkatapos lumapag lahat, ay naganap sa ilalim ng isang kahanga-hangang koordinasyon. Nang bumaba sila ng eroplano at pumasok sa terminal, ang pag-igting ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. Kahit na gabi at emergency situation, ang lahat ng pasilidad sa Pilipinas ay gumagana ng perpekto. Ang unang nakapukaw sa kanilang pansin ay ang paghawak ng mga opisyal ng paliparan sa sitwasyon. Kahit biglaan ang pangyayari, wala ni isa sa mga opisyal ang nagpakita ng pagkaaligaga. Sila ay maayos na nag-organisa at isang interpreter na nagsasalita ng Ukrainian ang dumating sa loob ng 10 minuto upang magpaliwanag ng sitwasyon ng magalang na agad nagpahupa sa pangamba ng mga estudyante. Nagtataka si Katia, sa Kiev Airport, imposible ang ganoong kabilis na multilingual response. Ang immigration ay binigyan ng espesyal na waiver. Ang proseso na karaniwan ay tumatagal ng ilang oras ay natapos sa loob lamang ng 30 minuto. Ang mga bagahe ng lahat ng 16 ay naihatid ng kumpleto. Lubos na humanga si Oksana. Kahit sa mga paliparan sa Europa, hindi pa ako nakakita ng ganitong kahusay na management. Ang pinakakahanga-hanga
ay ang malasakit ng mga empleyadong Pilipino. Nagbigay sila ng libreng merienda at inumin sa mga estudyanteng pagod at stressed sa biyahe. Masigasig din silang tumulong sa pag-book ng hotel at pag-coordinate ng susunod na flight. Lumuluha si Anastasia. Sa Ukraine noong gyera, ang makatanggap ng ganitong makataong pag-aalaga ay parang panaginip lang. Sa bus na patungo sa hotel sa Bonifacio Global City, Maynila, noong hating gabi, humanga ang mga estudyante sa tanawin sa labas ng bintana. Kahit 2:00 ng umaga, maliwanag pa rin ang kalsada, maayos ang daloy ng trapiko. Sa Kiev, dahil sa gyera, may curfew at ang lahat ng kalsada ay nasa kadiliman. Ang kaibahan ay napakatindi. Nagulat sila sa 24 oras na convenience stores. Ang imahe ng isang maliit na empleyadong babae na nag-iisa at nagtatrabaho sa isang maliwanag at malinis na tindahan sa madaling araw para sa kanila na dumaan sa gyera. Ito ay isang surreal na kapayapaan. Pagdating sa hotel sa BGC, mas lalo pang lumalim ang paghanga sa Pilipinas. Naunawaan ng mga empleyado ng hotel ang sitwasyon ng gyera sa Ukraine, kaya buong puso silang nag-host. Ang kanilang mga kwarto ay na-upgrade bilang special case at binigyan sila ng libreng almusal. Ang mga pasilidad sa kwarto, mula sa automatic bidet hanggang sa high-speed wifi sa Ukraine, kung saan ang kuryente ay madalas mawala dahil sa pag-atake, wala silang pagkakataong maranasan ang ganitong kaginhawaan. Pinagmamasdan ni Anastasia ang tanawin ng Maynila sa gabi at bumulong. Hindi ako makapaniwala na may mundo pa ring ganito, kapayapa at kaganda. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na karanasan sa Pilipinas. Nag-abiso ang airline na aabutin ng hindi bababa sa 5 araw ang pag-aayos ng makina. Sa simula, nag-alala ang mga estudyante, ngunit hindi nagtagal ay ginawa nilang pagkakataon ang pag-aalala. Iminungkahi ko sa kanila na mag-aral bisita sa medical system ng Pilipinas dahil naniniwala akong ito ang magandang pagkakataon para matuto sila ng mga advanced na teknolohiya. Ang una naming pinuntahan ay ang Kolehiyo ng Medisina sa Pamantasan ng Pilipinas. Pagpasok pa lang sa campus, nagningning ang mga mata ng lahat. Ang malawak at magandang campus, ang mga state-of-the-art na pasilidad sa pananaliksik at ang pinakamahalaga, ang mapayapang kapaligiran na nagpapahintulot sa mga estudyante na mag-focus sa pag-aaral ng buo. Labis silang humanga sa 24 oras na aklatan. Ang kakayahang magbasa ng mga aklat ng ligtas sa hating gabi ay isang karangyaan na hindi nila maiisip sa panahon ng gyera. Habang naglilibot sa mga research lab, nagulat sila sa mga modernong medikal na instrumento at malaking pondo para sa pananaliksik. Lumuluha si Anastasia nang makita ang pinakabagong MRI machine. Sa Ukraine, kung hindi inalis ang ganitong mga kagamitan, binomba na at nasira na ang mga ito. Dito, ito ang tunay na tinatawag na pananaliksik upang magligtas ng buhay ng tao. Lubos ding nakakaimpluwensya ang discussion sa mga propesor na doktor na Pilipino. Ipinaliwanag ng mga propesor ang tungkol sa espesyal na support system para sa mga estudyanteng Ukrainian, kabilang ang mga scholarship para makabawi sa mga nawalang pagkakataon dahil sa gyera, tuition fee exemption, living allowance, at pag-aalala para sa kaligtasan ng pamilya. Sinabi ni Katia sa isang vascular surgeon habang umiiyak, "Kung makakapag-aral ako sa ganitong kapaligiran, sisikapin kong maging isang world-class heart surgeon upang bumalik at tulungan ang mga nasugatan sa gyera sa aking bayan." Sa ikalawang araw, sinubukan namin ang LRT. Nais kong maranasan ng mga estudyante ang araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang laki at pagiging masikip ng mga istasyon sa Maynila ay medyo nakalito sa kanila, ngunit pinuri nila ang kalinawan ng mga signage sa Ingles. Ang tanawin sa platform ay lalo pang humanga sa mga estudyante. Kahit rush hour sa umaga, kahanga-hanga ang disiplina ng mga tao. Lahat ay natural na pumipila sa likod ng dilaw na linya, sabi ni Katia. Kahit sa labas ng train station sa Kiev, hindi ako nakakita ng ganito kaorganisadong tanawin. Nang dumating ang tren, isang mas kahanga-hangang tanawin ang nangyari. Ang mga tao sa platform ay automatikong nagbigay daan para makalabas muna ang mga pasahero sa loob. Walang nagturo, ngunit sinunod ng lahat ang etiquette. Sa loob ng tren, nakita rin nila ang isang high school student na agad na nagbigay ng upuan sa isang buntis. Ang likas na kabaitan na iyon ay umantig sa puso ng mga estudyante. Namula ang mga mata ni Oksana. Sa Ukraine, kung saan nagiging manhid ang puso ng mga tao dahil sa gyera,
Bihirang-bihira kaming makakita ng ganitong kabutihang loob. Ang kagandahan sa puso ng bansang ito ay nagpapakilos sa aking kaluluwa. Pagdating sa Ayala Center sa Makati, naglakad kami sa pedestrian area kung saan libo-libo ang naglalakad. Ngunit nakakagulat na sa kabila ng dami, walang nagkakabangga. Lahat ay maayos na dumadaloy. Ngunit bigla, nagkaroon ng di inaasahang pangyayari. Si Oksana, na nag-aaral din ng linguistics, ay nahilo at biglang bumagsak. Ang di pamilyar na kapaligiran, jet lag at pag-aalala sa tahanan ay baka nagsama-sama at nagdulot ng matinding stress. Agad kong tinawagan ang 911. Ang nakakagulat, dumating ang ambulance sa loob lamang ng 4 na minuto. Sa Ukraine noong giyera, paralisado ang ambulance system. Hindi mo alam kung darating ba. Ang bilis na ito ay nagpatulala sa mga estudyante. Ang mga rescue worker ay nagtrabaho ng mahusay. Naunawaan nila na dayuhan ang pasyente, kaya sinubukan nilang makipag-ugnayan gamit ang simpleng Ingles. Mabilis nilang sinuri ang kalagayan ni Oksana at binigyan ng tamang first aid. Ang mga banayad na salita upang aliwin ang pasyente ay lubos ding nakakaantig. Dinala siya sa Philippine General Hospital.meb. Dito, nasaksihan ng mga medical student ang emergency room system ng Pilipinas. Mabilis ang registration. Agad na nagbukas ng special lane para sa mga dayuhan at isang interpreter na nagsasalita ng Ukrainian at Ruso ang dumating sa loob ng 17 minuto na nag-alis ng pag-aalala tungkol sa language barrier. Sinuri ng doktor na ito ay hyperventilation mula sa stress at gagaling sa sapat na pahinga. Ang bilis ng pagsusuri ay kahanga-hanga. Ang resulta ng blood test ay lumabas sa loob ng 20 minuto at agad na na-interpret ang resulta ng electrocardiogram. Sa Ukraine, ang ganitong pagsusuri ay minsan inaabot ng ilang araw, kaya labis silang humanga sa kahusayan. At ang pinaka-nakakagulat ay ang hospital bill. Kahit na dayuhan sa emergency room, mas mura ang binayaran kaysa inaasahan. Bukod pa rito, nagbigay ng diskwento ang ospital dahil sa dahilan ng pagiging makatao. Nagpahayag si Anastasia ng may pagpapahalaga. Bilang isang medical student, naniniwala akong ang public health system ng Pilipinas ay isang modelo na dapat matutunan ng buong mundo. Ang init mula sa lahat ng empleyado mula sa doktor, nurse, hanggang sa utility staff na nag-aalaga sa dayuhan na parang pamilya, ay nag-udyok kay Oksana na sabihin sa akin pagkatapos gumaling, ang puso kong nasugatan ng giyera ay gumaling sa ospital na ito. Hindi lamang may medical technology dito, kundi may puso, musika rin para sa kapwa-tao. Pagkatapos lumabas ng ospital, lubos na nagbago ang pananaw ng mga estudyante sa Pilipinas. Hindi lang nila ito tiningnan bilang isang developed country, kundi naramdaman nila ang kagandahan ng espiritu ng mga tao. Sa ikatlong araw, nag-organisa kami ng program para maranasan ang kulturang Pilipino. Bumisita kami sa Ateneo de Manila University at nag-aral tungkol sa alternative medicine sa isang center na nakatuon sa tradisyonal na haylot at halamang gamot. Sa aklatan ng ADMU, humanga ang mga estudyante sa kapaligiran ng pag-aaral, sa tahimik na espasyo na bukas hanggang gabi, at sa mga world-class na e-journals at resources. Sa Kiev, madalas na isinasara ang mga aklatan ng universidad dahil sa mga air raid siren. Muli nilang napagtanto kung gaano kahalaga ang isang kapaligirang ligtas kung saan maaari silang mag-concentrate sa pag-aaral. Noong hapon, sa isang heritage site na nagpapakita ng sinaunang kultura ng Pilipinas, naranasan nila ang tradisyonal na kultura. Ang tahimik at sagradong kapaligiran ng mga sinaunang simbahang bato ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Ang makita ang mga centuries-old architecture na hindi nawasak ng giyera at maayos na inalagaan ay nagpadama sa kanila ng kabutihan ng isang mapayapang bansa. Tahimik na nanalangin si Oksana. Sa Ukraine, maraming makasaysayang gusali at simbahan ang nawala sa sunog. Ang makita ang kagandahan ng kultura dito ay nagturo sa akin ng kadakilaan ng kapayapaan. Ang pagsubok sa tradisyonal na hilot at pag-aaral tungkol sa mga halamang gamot ay nagbigay sa kanila ng pagpapahalaga sa pilosopiya ng healthcare ng Pilipinas na nagpapagaling sa katawan at isip. Sa ika-4 na araw, dumating ang sandali ng tadhana. Nag-abiso ang airline na naayos na ang eroplano at maaari nang lumipad pabalik kinagabihan. Ngunit ang reaksyon ng mga estudyante ay kabaligtaran sa inaasahan ko. Walang nagalak. Sa halip, lahat sila ay malungkot. Habang naghahanda ang grupo na umalis sa hotel lobby,
walang ngiti sa mukha ng sinuman. Lumapit sa akin si Anastasia, nanginginig ang boses. Ginoong Luis, kailangan ba talaga kaming bumalik? Sa nakalipas na 4 na araw, natutunan namin kung ano ang tunay na kapayapaan, gaano kaganda ang mundong walang giyera, at gaano kainit ang puso ng mga tao. Dito namin natagpuan ang tunay na misyon ng isang doktor. Dito kami matututo kung paano talaga magligtas ng buhay ng tao. Ang iba pang mga estudyante ay nagsimula ring magpahayag ng damdamin. Umiyak si Katia. Kahit bumalik ako sa Ukraine, hindi ko alam kung kailan kami bobombahin. Nasira ang research facility. Kulang sa gamot ang mga pasyente. Ngunit sa Pilipinas, matutupad ang aming mga pangarap. Nagdagdag si Oksana, ang 4 na araw na ito ay nagturo sa amin ng kagandahan ng kaluluwa ng mga Pilipino. Gusto kong maging mamamayan ng bansang ito. Gusto kong maging Pilipino talaga. Nang papalapit na ang oras ng pagpunta sa paliparan, ang 15 na estudyante ay nagpulong, magkahawak kamay, at nagsimulang mag-usap. Alam kong nagdedesisyon sila ng isang malaking pagbabago sa buhay. Tumayo si Anastasia bilang kinatawan ng grupo. Ginoong Luis, nagdesisyon na kami. Nais naming manatili sa Pilipinas. Gusto naming formal na lumipat dito. Hindi bilang mga war refugees, kundi bilang mga taong nagmamahal sa Pilipinas at nais maging doktor dito. Ako ay lubos na nalito. Kahit na naiintindihan ko ang kanilang damdamin, ang visa at legal process ay komplikado. Gayunpaman, hindi natinag ang kanilang determinasyon. Nagpatuloy si Katia. Makikipag-ugnayan kami sa Universidad sa Kiev para humingi ng leave of absence at ipapaliwanag namin sa aming pamilya na magsisimula kami ng bagong buhay sa Pilipinas. Buong tatag na sinabi ni Oksana, aaralin namin ang Filipino ng husto, ipapasa namin ang Philippine Medical Board exam, at iaalay namin ang aming sarili sa public health system ng bansang ito. Gagamitin namin ang sakit na natutunan namin mula sa giyera upang gamutin ang mga pasyenteng Pilipino ng buong husay. Sa bus patungong NAIA, pinag-usapan ng mga estudyante ang kanilang bagong buhay sa Pilipinas nang may mga mukhang puno ng pag-asa sa halip na pag-aalala. Pagdating sa paliparan, tumanggi silang mag-check-in. Ang mga opisyal ng paliparan at airline ay naguluhan, ngunit nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, lahat ay nagpakita ng pag-unawa. Agad akong nakipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, DOH, at mga administrador ng universidad upang talakayin ang posibilidad ng pangmatagalang paninirahan sa humanitarian at medical study reasons. Nangyari ang himala, mga kaibigan. Maraming universidad, sa pangunguna ng UP Manila at Ateneo, ang nagdeklara ng kahandaan na tanggapin sila sa ilalim ng espesyal na scholarship system agad-agad. Ang sandaling nalaman nila ang balita ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at ngiti ng pinakadalisay na kaligayahan. Tumakbo si Anastasia at niyakap ako. Maraming salamat, Ginoong Luis. Natupad ang aming pangarap. Talaga bang mabubuhay na kami bilang mga Pilipino? Sa ika-5 araw, sinimulan ng mga estudyante ang formal na proseso ng pag-a-apply para sa pangmatagalang paninirahan. Binigyan sila ng war refugee status kasabay ng medical student visa. Ang kuwentong ito ay nakakuha ng pandaigdigang atensyon. Ang balita na ang buong pangkat ng mga elite na estudyante ng Ukraine ay humingi na lumipat sa Pilipinas ay naging viral sa Pilipinas at Ukraine. Mismong ang pamahalaan ng Ukraine ay naglabas ng statement na sumusuporta sa desisyon ng mga estudyante na nais nilang mag-aral ng medisina sa isang ligtas na kapaligiran para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan, ang 11 na estudyante ay nag-aaral sa mga nangungunang medikal na paaralan sa Pilipinas. Si Anastasia ay medical intern sa Philippine General Hospital. Nagtatrabaho sa War Medicine Research at Emergency Room. Si Katia ay nag-aaral ng cardiac surgery sa UP-PGH at si Oksana ay nag-aaral ng psychiatry sa Universidad ng Santo Tomas upang ialay ang sarili sa paggamot ng PTSD na dulot ng giyera. Pagkalipas ng 1 taon, muli ko silang nakita. Lubos na silang nakasanayan sa lipunang Pilipino, matatas magsalita ng Filipino at masayang nagtatawanan kasama ang kanilang mga kaibigang doktor na Pilipino. Sabi ni Anastasia sa akin, Ginoong Luis, hindi kami nagkamali sa pagpili. Dito, naging doktor kami sa tunay na kahulugan. Dahil alam namin ang sakit mula sa giyera, kaya mas pinahahalagahan namin ang pag-aaral ng medisina sa ganitong mapayapang bansa.
Iaalay namin ang aming natitirang buhay upang maglingkod sa medical system ng Pilipinas. Marami sa mga estudyante ay nagsisimula ng magplano na mag-apply para sa Filipino citizenship. Sabay-sabay nilang sinabi na gusto nilang maging Pilipino at maglingkod sa lipunan bilang mga doktor dito. Ang kwentong ito na nagsimula sa isang emergency landing ay nagpabago sa buhay ng 16 na kababaihan at nagpalalim sa ugnayan ng medisina ng dalawang bansa. Kahit sa gitna ng trahedya tulad ng giyera, ang pag-asa at pag-ibig na nakatanim sa puso ng tao ay laging makakalikha ng bagong posibilidad. Ngayon, kung ang kuwentong ito ay nagpadama sa inyo ng kahalagahan ng pagkakaibigan na lampas sa mga hangganan, lubos akong magagalak. Sana ay muli ninyong matanto kung gaano kahalaga at kaganda ang mabuhay at makakuha ng healthcare sa isang mapayapang Pilipinas sa bawat araw. Ang pag-ibig at pasasalamat nina Anastasia at ng kanyang mga kaibigan sa Pilipinas ay nagpapaalala sa ating mga Pilipino na ipagmalaki ang ating public health system at ang ating caring society at panatilihin nating magkasama ang kapayapaang ito sa hinaharap. Dito nagtatapos ang kwento ng 16 na Ukrainian medical angels at ang kanilang bagong simula sa Pilipinas. Ano ang inyong pananaw tungkol dito? Subukan ninyong magkomento at magbigay ng suporta sa kanila. At kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Salamat sa panonood. Paalam.